guys! Welcome back to my vlog. Nandito po tayo ngayon sa SM Puerto Princesa. Magdi-deliver kami ng lettuce. Ayan guys, medyo sobrang init po ngayon dito sa amin. Ayan, wala po tayong content na medyo maayos-ayos ngayon. Alam nyo na, ang mamita is nagbibisi-bisihan sa aking business. Ayan guys. Dito guys ay binababa ang mga vegetables. Ayan, ito yung city agriculture kadiwa nila. Itong, basta sa Pilipinas, ito yung tawag nila dito, kadiwa market. Ayan. So, dyan ibinababa ang mga produkto ng mga farmers. Tapos, ipapasok nila sa yung mga bumibili dyan guys, yung mga, actually yung mga pumupunta ng palengke, dito na sila bibili sa labas ng kasi mas mura yan dito compared doon sa loob ng palengke. So, ang aming lettuce is binibili ng city agriculture. So, sila na yung magdi-distribute or sila na yung magbibenta sa mga buyer. Tapos, lahat ng farmers na local farmers, yung mga produce nila, dadalhin nila yan dyan. So, eto guys, SM Puerto Princesa ito. So, dito sila pumupunta yung mga naghahatid ng mga produkto ng mga farmers. So, ayan. Hindi ako lalabas, guys. Sobrang init talaga. Nakakapaso ang init ng araw ngayon. Actually, pa lang ngayon maaga pa. Dumating kami dito ng mga 7, past 7. So, super init na ngayon. Oh, tingnan nyo, guys. Nandito kami kasi namamalingki pa yung kasama ko. Ayan. So, ito muna ang ating update. Ayan guys. Wala akong masyadong ganap dahil I'm so busy talaga. Marami na rin kasi akong video na nag-start ako magtanim ng lettuce. So, hindi ko na uulit-ulitin yung mga video na yun. Maybe sa mga ibang content ko, maisasali ko pa rin yun. Pero siguro guys, sa mga ganitong klase ng pagtatanim is interesting talaga kasi iba talaga yung hydroponics compared sa nagtatanim ka sa lupa. So, hydroponics is very, very interesting for me. Kasi magkaiba siya yung sa lupa talaga kasi, yung magtatrabaho ka talaga sa lupa, as in, literal na lupa. So, yung hydroponics, nagtatrabaho ka sa loob ng greenhouse, sa loob ng bahay. Katulad ko, nagtatanim ako ng aking mga seeds sa loob ng bahay. Doon ko sila nilalagay sa mga tuna box ang tawag doon tapos sa mga styro cups, plastic cups. So, napakalinis ng sistema. Kumbaga, kung takot ka na humawak ng lupa kasi nga, syempre lupa madumi or may mga mix yan ng mga animal manures, yung mga ganun-ganun, di ba? So, dito sa hydroponics, talagang malinis yung trabaho mo. Hindi ka hindi ka maiilang. So, nag-i-enjoy ako guys kasi nga, instead na dati kasi wala talaga akong ginagawa dahil nasa bahay lang ako at saka wala naman akong trabaho, hindi ako pinag-work ni City. Sweetie ha. Ngayon, masaya ako dahil nga natuto ako mag-hydroponics. So, parang inaral-aral ko lang talaga to sa YouTube. Hindi talaga ako marunong magtanim. Siyempre, hindi ko inisip na magtanim-tanim talaga. So, ito guys,
after pandemic, nag-aral talaga ako ng hydroponics. So sabi ko, kasi pinopromote noon na magtanim while nasa bahay ka kasi nga pandemic, wala kang gagawin. So ang naisipan ko guys is magtanim ako sa nagtanim-tanim din ako kasi nga namigay ng mga libreng seeds yung government. And then nagtry ako na sabi ko, bakit kaya ako magtatanim pa ng mga bulaklak? 'Di ba? Yung mga bulaklak na pinapatanim magtanim ka sa bahay na hindi mo naman makakain. So hahanap ka pa rin ng pagkain na gulay, ganyan. So nag-isip ako guys kasi dito sa Pilipinas practice na natin magtanim ng mga gulay-gulay sa tabi ng bahay. Sabi ko, magtanim na lang kaya ako ng gulay instead ng mga halaman kasi di ba uso yung mga halaman, pabunggahan ng mga halaman, yung mga mamahalin pa ng mga halaman, yung mga itinatanim. So naisipan ko, sabi ko, aralin ko nga kaya itong hydroponics na to. So nag-research ako sa YouTube, pinapanood ko yung mga sa Korea, Indonesia, Thailand, Japan, yung mga high-tech na mga hydroponics. Pero siyempre, ang mamahal ng mga gamit nila. So parang na-encourage akong, why not try na lang muna, yung simple-simple lang. Pero guys, sa hydroponics talaga guys, is kailangan mo maglabas ng pera. Hindi pwedeng, hindi ka maglalabas dito ng pera dahil unang-una, aaralin mo yung mayroon kang greenhouse na mayroong bubong na UV plastic na masisikatan ng araw. Hindi naman pwedeng magtanim ka na walang sikat ng araw eh. So, maglalabas ka talaga ng pera dito guys. So, unang-una, paggawa ako ng greenhouse. So, syempre, pag nagpagawa ka na ng greenhouse, the next is, i-practice mo yung pagtatanim ng seeds. So, inaral ko na naman yun guys, yung pagtatanim ng seeds sa seedling tray. Exciting, right? And then, syempre, yung mga nabibili kong seeds, hindi mag-germinate lahat. Hindi rin ganun ka 100% yung germination. So, nag-try na naman ako yung mga pellets, mga pelleted na seeds. Medyo expensive na. Pamahal na ng pamahal, guys. So, yun, nagtanim na naman ako. But then, kailangan mo pa rin palang magkaroon ng knowledge sa nutrients. Ako guys, bumibili ako dati ng nutrients, yung starter kit, and then naglapit ako sa City Agriculture. Sinuplayan nila ako ng solution, nutrient solution. Pero hindi yun continuous dahil limited supply of course ang government. So nagtry na naman ako ng iba na binibili talaga, binibili ko. And then yun na nga guys, of course sa trial and error ko, may mga palpak talaga na mga tanim ko. Meron kasi hindi ko kontrolado yung weather, mainit, maulan, tapos hindi ko alam, wala, kumbaga base lang yung lahat based on sa mga napapanood ko sa YouTube. So, actually, sa YouTube, hindi mo naman mapapanood yung mga palpak eh. Yung mga palpak nila, bihira. Pinapakita nila yung the best talaga. So, parang sa paningin mo, napakadaling magtanim ng hydroponics. Kasi, syempre, nakalatag na lahat yung mga gagawin. Very easy kung titingnan mo. Explain nila. Pero, in detail, guys, medyo mahirap din pala. So, kailangan mo talagang i-master yung pagpapalaki ng seeds.
Yung may mga pag nasobrahan sila sa araw, may bolting, may sunog ang may burn, tip burn ang tawag nila doon. So yun guys, I will share you my journey in this kind of farming na medyo kakaiba sa akin dahil talaga ang mostly yung mga hydroponics is yung mga talagang may pera, tsaka yung afford yung mga high-tech na pag-hydroponics. Pero pwede naman pala talaga nating magawa ang hydroponics sa limitado rin ang budget. Yung parang mga DIY, pero talagang limited lang ang ang mga gamit. Yung sa mga katulad niya gagawa ka ng yung mga nire-recycle na mga plastic bottles, mga ganun-ganun. Pero kailangan mo pa rin syempre ng mga protection para sa araw. So yun guys, ito muna ang ating update sa ating hydroponics, kasi sa ako na lang ikukwento ang iba dahil dumating na si B1 kasi kami ay namalingki pa. Ayan. Busy siya guys. Diba? So, see you in my next vlog guys. Kami ay may pupuntahan pa ni B1. B1, you say hi. Ay, alcohol. Pagod na pagod sa mag-alcohol muna daw siya kasi galing siya sa bilihan ng mga pagkain. Okay. See you in my next vlog. See you in my... Bibigay ako ng update next time. Bye-bye.